Sobrang importante na mag-step up talaga ngayon kasi ayun nga, yung mga katutubo, sa karanasan dito sa community, marami sa kanila walang katunayan ng pagkakapanganak, walang birth certificate, walang records. So, sobrang daling burahin sa mapa kasi wala silang katunayan na nag-exist sila. Pero tayo, bilang na-witness yung karanasan nila, nakasama sila, nakilala sila, alam yung mga pangalan nila, yung mga hinaing nila, isa tayo sa mga magpapatunay na may mga tao dito na maapektuhan, may mga tao dito na mapapalayas, may mga tao dito na mawawalan ng kabuhayan. Ako si EJ, tubong Kapas Tarlac. Pinagkakaabalahan ko ngayon sa buhay. Itong liwanag at dunong, yung mga ginagawa ko dito ay bilang isa sa mga main teacher ng Dunong Kabataan. Tapos, bahagi rin ng creative team bilang manunulat. Ayun. Bukod pa doon, nagtatrabaho din ako. Nung high school ako, parang nagkaroon na kami ng mga projects or programs na pumupunta kami sa mga communities dito sa Kapas, sa mga Aita communities, specifically sa may Bueno at Santa Juliana. Tapos doon may mga tumatak na encounter sa akin na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin siya. Isa na doon yung nanay sa Santa Juliana na sinabi niya, may dala-dala siyang mga plastic na bote, tapos nangihingi siya ng tubig sa dala namin na mineral. Dahil daw, yung apo daw niya, ilang weeks na nagtatae, wala daw kasing mainom na malinis na tubig. Tapos parang ayun, nadala ko siya, pero nung pagka-college ko, parang naging busy sa sariling buhay, sa hindi masyadong nakalabas. Nung graduating na ako last year, bandang June, nagmumuni-muni ako, inisip ko kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko after na mag-aral. Bilang naging scholar din ako ng bayan. Parang inisip ko paano ako makakapagbigay pabalik sa bayan na nagpatapos sa akin sa pag-aaral. Tapos ayun, na na-realize ko is gusto ko talagang kumilala ng mga community dito sa Pilipinas, lalo na yung mga marginalized, yung mga nasa laylayan. Kilalanin sila, alamin yung stories nila at ibahagi sa mas marami pa. Imulat din yung sarili. Tapos, ayun, naghanap ako ng mga volunteer opportunities online. Nakita ko sa Facebook yung Liwanag at Dunong. Tapos, doon, nag-decide ako na gusto kong sumali dito someday. Noong February lang talaga naging buo yung desisyon na mag-volunteer. Ayun, bilang laking Kapas na-witness din talaga yung hirap na nangyari sa mga katutubo nung pinapatayo yung New Clark City. Parang na-witness ko first hand nung bumaba sila. Tapos pauwi ako noon, nasa jeep ako, tapos sila nasa lansangan, nasa kalsada. Nagmamarcha sila para ipaglaban yung lupain nila na mawawala sa kanila dahil sa New Clark City. Naisip ko noon na parang di naman tumigil lang sa New Clark City yung mga hirap na dinadanas sa mga katutubo. Parang gusto ko pang mas malaman pa bilang kababayan ko sila. Gusto ko pang mas malaman pa yung struggles nila. Paano makakapagtindig pa kasama sila. Ano yung pinakatumatak sa yung karanasan sa home? Nung first time ko kasi, yung nag-travel and tours, yung sasakyan pa namin nun, si Tatay Nelson, nasa owner niya kami. Tapos nung nagta-travel and tours, si Kuya Ian. Tapos doon ko unang nalaman yung tungkol sa doon sa tinatapyas na bundok. Tapos ginagawa daw na golf course. Parang taga dito ako pero di ko siya alam kasi hindi binabalita, walang anything about it sa balita. Tapos yung estado rin ng landfill na naging dagok sa kanila na grabe yung epekto sa komunidad, sa environment. Tapos isa pa na karanasan siguro nung sa Women's Month na Women's Day celebration dito sa Comu. Parang kapag kasi sinabing Women's Day, isipin mo na
empowerment siya sa kababaihan. Yung natutunan ko noon, ng Women's Month ay hindi lang siya basta nakatuon sa struggle bilang babae, kundi intersectional siya. Nakatuon din siya sa struggle ng mga tao sa community, ng mga kababaihan sa community bilang mga katutubo. Kasi yung mga naranasan nila ng mga discrimination sa mga ospital na limited yung beds na binibigay sa kanila. Tapos sa panganak na rin na wala silang access sa mga ospital para manganak. Kaya yung naging kultura nila dito is home birth. Natuto silang magpanganak ng sarili nila. Isa rin sa mga nabanggit ni Nanay Riza noon na sa edukasyon naman, gusto naman talagang mag-aral ng mga katutubo. Gusto naman talaga nilang matuto. Yun lang, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon dahil una, discriminated sila dahil katutubo sila. Pangalawa, malayo sila sa mga paaralan. Pangatlo, imbes na i-google yung time sa pag-aaral, mas pinipili nila na tumulong sa mga magulang nila sa paghahanap buhay. Kaya sa murang edad, di talaga sila nakapag-aral. Tapos, isa pa siguro na karanasan nung Mika Kamiha na nagkwento si Nanay Aiza tungkol sa kung paano yung naging impact nung pag-aaral sa kanya. Na dati, kapag nagtitinda sila sa bayan, sinasabi na dito na lang tayo bumili dahil katutubo naman to, Aita naman to, hindi sila marunong magbilang, hindi sila marunong manukli, pwede natin silang dayain. Tapos, doon ko nakita sa kanya yung katapangan niya. Kasi, nung first time ko, napunta ako sa Dunong, naging katabi ko rin si Nanay Aiza noon. Tapos, parang mahihain pa siya noon, tahimik siya, hindi pa siya nasasalita. Pero na-witness ko nung Mika Kamiha, grabe yung tapang niya, grabe yung empowerment niya. Tapos, isa pa na karanasan with Nanay Aiza nung nag-overnight kami dito sa community ni na Angel. Tapos, pumunta kami sa kanila para tumulong dun sa paghahanda ng labong na ulamin kinabukasan. Tapos doon, nakwento niya na may kasalukuyan silang pinaglalaban na lupa na kinakamkam sa kanila, kinukuha sa kanila. Grabe yung conviction niya na ipaglalaban talaga nila yon kasi alam nila na sa kanila talaga yon. Alam nila na sila talaga yung tama. Mula sa mga karanasan na to, ano yung natutunan mo? At paano ka nabago nung time mo dito sa komunidad? Naging mas mulat ako sa karanasan ng mga katutubo kasi before, kapag binanggit mo sa akin yung word ng mga katutubo, ayun, yung typical na papasok sa isip ko yung mga development, aggression. Pero hindi siya parang surface level lang siya na kaalaman na nababasa ko lang sa internet. Pero nung pumunta ako dito, mas naging mas naging totoo kumbaga na kailangan dapat pagtuunan ng pansin, kailangan dapat aksyonan talaga. Ngayon, no, hindi ka na lang isang volunteer, kundi isa na ring opisyal na miyembro ng Liwanag at Dunong at kakampi ng mga katutubo. Ano yung nagtutulak sa'yo, hindi lang para magpatuloy sa paglilingkod, pero yung mag-step up ka din sa iyong pakikiisa sa mga katutubo? Mas naging malinaw sa akin, sa mga karanasan ko, mas naging malinaw sa akin yung mga puwang na dapat punan. Parang naging motto ko na yung go where you are most needed. Na kung saan ka pinakakailangan, tugunan mo yun kahit na hindi ka parang eksperto sa bagay na yun, kahit na nangangapa ka pa rin talaga. Tapos, bukod pa doon, sa mga naranasan sa community, sa mga nalaman na tunghayan, ay nagkaroon ako ng pananagutan na ibahagi yung mga yon sa mas malawak, ibahagi sa ibang tao, ibahagi sa kalakhan, yung mga istorya ng mga katutubo, yung mga pinagdadaanan nila. Kasi kapag nanahimik ako, parang kaisa rin ako ng mga kumakalaban sa kanila eh. Parang nagiging complicit din ako sa mga pagigipit na ginagawa sa kanila. Mahalagang mag-step up sa panahon ngayon, lalo na ngayon. Dahil nga, nung una, di ba, parang
nag-boom yung documentary na nirelease ng Eyewitness na Ibinasurang Paraiso, na lupain ng mga katutubo, kabundukan nila, kabuhayan nila, ginawang landfill, ginawang tapunan ng basura. Tapos ang justification na sinabi doon ay wala naman daw nakatira doon, wala naman daw naapektuhan or napalayas. Isa pa na mas malaking balakid na kinakaharap ngayon ay yung Pax Silica, na sinasabi rin ng BCDA na mga makapangyarihan na wala naman daw mga magsasaka, mga katutubo na maapektuhan, wala naman daw madi-displace. Gaya nung sinabi nung sa NCIP din na wala naman daw, nung pinorum sila, makakatulong na daw sila na mahimbing kasi hindi naman daw sila maapektuhan ng Pax Silica. Pero sa kasaysayan kasi ng panggigipit ng development aggression sa mga katutubo, parang false, lang sila empty promises lang yun eh. Kumbaga, nung sa New Clark City, sabi nila, sinasabi sa media na wala naman daw na-displace ng mga Aita. When in fact, sobrang daming na palayas sa mga lupain nila noon. 10,000 hectares or more yung New Clark City. Sobrang importante na mag-step up talaga ngayon kasi ayun nga, yung mga katutubo, sa karanasan dito sa community, marami sa kanila walang katunayan ng pagkakapanganak, walang birth certificate, walang records. So, sobrang daling burahin sa mapa kasi wala silang katunayan na nag-exist sila. Pero tayo, bilang na-witness yung karanasan nila, nakasama sila, nakilala sila, alam yung mga pangalan nila, yung mga hinaing nila, isa tayo sa mga magpapatunay na may mga tao dito na maapektuhan, may mga tao dito na mapapalayas, may mga tao dito na mawawalan ng kabuhayan. Kaya sobrang halaga na maging vocal talaga, maging paingayin pa lalo yung mga issue na kinakaharap ng mga katutubo, mas ibahagi pa sila, mas managot dun sa mga nalaman, sa mga natuklasan na tunghayan. Sa mga gusto mag-volunteer, gawin nyo na ngayon, mag-sign up na kayo kaagad. Huwag nyo nang isipin yung parang magiging inconvenience niya kasi gaya ng sinasabi natin dito sa commune, hindi naman talaga convenient yung paglilingkod. Wala naman talagang pinipiling panahon yung paglilingkod. Pumunta rin dito sa commune na may bukas na isip, puso at tenga na handang makinig at handang ibahagi yung karanasan. Siguro mas palalimin din yung rason kung bakit gusto mag-volunteer na. Hindi na lang siya basta, ay dahil gusto kong makatulong, dahil gusto kong ma-fulfill. Mas labas na sa personal na kagustuhan, pero pumunta dahil kailangan talaga ngayon.